Nakatapon ng sabaw sa pagkainan. Wag mo sana akong kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, wag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang silang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaang pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Paghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtiyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan ko na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandirihan. Nung patandaan mo, nung bata ka pa, pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Paghapon nag-iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Ngunit nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento. Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa. Pinagtyagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at marapay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana ako pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na kung ako man ay Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Super Manok Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Similuan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Sa putok ng baril, doon kami nagsimula. Laro ng talino, disiplina ang dala. Sa bawat kompetisyon, kami naglalaban. Pero respeto dangal, di kailanman iiwan. Hindi ito basta armas sa kamay. Ito'y simbolo ng dangal na tunay. May puso sa likod ng bawat gatilyo. Kaya kami sama-sama sumusulong dito. One Girl Pilipinas, kami ang tinig na responsableng mamamayan. Matatagat at matuwid, hindi lang baril, kundi aral at titig. Para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One Girl Pilipinas, ang natay bilang bala, kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa.
Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y darangin. Tinuturuan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na nagbubuklod sa atin, may layuning higit pa sa target. May misyon kaming tumulong sa kapwa. One Gun Pilipinas kapwa. One Gun Pilipinas, kami ang tinig na responsableng mamamayan, matatagat at matuwid. Hindi lang baril, kundi aral at titig para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One Gun Pilipinas, ang dapat ilang bala, kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y darangin. Tinuturuan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na nagbubuklod sa atin, may layuning higit pa sa target. May misyon kaming tumulong sa kapwa. One Gun Pilipinas, kami ang tinig na responsableng mamamayan, matatagat at matuwid. Hindi lang baril, kundi aral at titig para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One Gun Pilipinas, ang dapat bilang bala. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are talakayin. The biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ewan ko kung magandang gabi sa inyo, no? Dahil nako po, eto si Bagyong Opong ay yan na naman, no? Alamin natin mamaya, no? Sa DOST Pag-asa, lagay po ng ating panahon sa ginawa nilang press conference kaninang as of 5 p.m. tungkol po kay Bagyong Opong. Maya po yan. Mayroon mga kaibigan, oras natin sa udyat, alas 8:05 ng gabi, Philippine Standard Time. At ngayon po ay araw po ng Biyernes, ika-26 na po ng buwan ng Setyembre taong 2025. Tayo po yung naka-remote live streaming, no? At yun, naka-remote live streaming tayo. Kaya medyo, alam niyo, minsan talaga pagka ang ating mga gadget nagloloko, mahirap po, no? Kapag live remote streaming.
At nga pala, no, belated happy birthday sa akin, Junakis. Sabi, nag-birthday po kahapon. Bali ginawa po nung makalawa. No? Ayun, punta po yung kanya mga ibang kasamahan sa trabaho, kaibigan. At okay lang naman dahil sila lang naman. At syempre, nandun tayo, nakigulo rin tayo. Ilan lang naman sila eh. Ayun, nagulo mundo nila ngayon doon. Talagang ganon eh. Syempre, wala namang ibang magugulo, hindi kami lang eh. Okay, so mga kaibigan, at ako kamusta ba dyan sa inyong lugar? Ako, pagkakalam ko sa may bandang Negros, no? Medyo umulan ngayon sa Negros Occidental, kung di ako nagkakamali. Medyo malakas-lakas yung si Opong dyan, no? Parang ramdam na ramdam yata si Opong doon sa lugar na yon. Ewan natin, no? Sa ibang lugar. Kaya nga, yun sinasabi ko, no? Kaya ingat-ingat po sa ating mga kababayan. Ingat-ingat. Sabi nga, slippery when wet. At ngayon po, magandang gabi rin sa ating technical side, si Mr. J. Ayan. At nako, mami, alamin din natin po yung, alam nyo, yung nagkaroon ng rally, di ba? Ditong nakaraang 21, no? 21 ba, kung di ako nagkakamali, no? At nagkaroon po ng kaguluhan, etc. May mga, tataka ko, yung mga nagrarally na yan, mga rallyista, bakit kailangan mawasak ng ganitong establishmento? Ba't kailangan basagin yung ganito? Ba't kailangan sunugin yung, kung makikita nyo, sinunog yung mga container van, no, yung mga container. Bakit? Anong dahilan noon? Ano kaugnayan noon doon sa pinaglalaban nila, no? Doon sa rally na yan, may kaugnayan ba yan? Unang-una, mga pribadong kumpanya po yung kanilang ginanon, tulad nung isang hotel sa Maynila. Diba? Pati yung container ba, sa private company rin. Anong kaugnayan noon? Mga gago talaga. Wala tayong magagawa. Pero sabi, umamin na meron doon nagbayad sa kanila para manggulo doon sa rally. Kung kayo ba naman nag-iisip din, may mga tarantado at gago rin kay kalahati, alam yung gano'n ang pinagagawa sa inyo. Sige, pagpalagay na, bayaran kayo 2,000, tigda 2,000. Isipin yung gagawin yung tama ba yung gagawin nyo? Dapat may utak din kayo. Lalo yung iba dyan, yung iba, mga estudyante, wala pa ba kayong isip? Bulbuli na kayo eh. Dapat alam nyo na yung mga ganong bagay, di ba? Ewan ko sa inyo kung anong utak kayo. Kaya, bakit sinabing ibang Pilipino, mga crab mentality. Mga utak talangka eh. Tama ba yun, Ate